Hello everyone, dito po ako sa uh, Aplayo. Paupo muna. Yan. Ang pato. Yan. Inso doon, ang pato oh. Inso. Ang pato dito sa tabi ng Aplaya ay nangangain ng mga kung ano lang makainin. Yan. Yan po, mga pato. Yun. Inso. Oh. Aking apo oh, yun. Ang apo oh, yan oh. Ang pato na nagustuhan mo yun oh. Naghahanap ng pagkain. Yan. Hello. Mga kananay, nice to meet you. Ngayong araw po ay araw dito po sa amin. Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay wala akong magawa dahil malakas nga. Dito po ako sa area ng lupa ni Brother Ed. Ito po, yun. Pinagamasan ko po siya at yan po. Oh. Akala ko mga kananay ay walang tanim na. Ngayon pala may tanim pa rin pala. Yan. Yun po mga kananay, yung mangga na sakop ng lupa ni Brother Ed ay nagabulaklak na. At ito po, yun. Yan. Ito po yung aking dito area. Ito po mga kananay, ang aking tubo. Yun. Yan, ang aking tubuhan na tinanim po pa ng ilang taon na. Yan po mga kananay. Yung iba po ay patay na. Gawa ng gawa ng yung ang mabait po mga kananay ay kumakain pala ng tubo. Yan. Ito mga kananay. Yan po mga kananay. Dito na po ako sa area ng malapit yan po ang aking gabihan. Yung gabi na yan mga kananay ay yan po ang lahi na dinala ko sa Kalapan. Ito po ay maligat. Akala ko mga kananay ay wala nang tanim na gabi yung para. Marami din pala. Yan o. Yan po mga kananay. Ito po mga kananay oh. Ang aking gabi. Yan. Marami palang gabi oh. Yan po. Yung mga saging ko dito ay may nabuhay din pala. Yun. Ito ay nahawanan na. Saka darating araw ay magabunga din ito. Yan. Ito po. Yung aking niyog noon na 1 year lang daw ay magabunga na. Pero sa totoo lang, bira lang ito magbunga dahil masukal nga. Pero ngayon siguro magabunga na ito. Yan. Ito po mga kananay ang aking mga dito tinanim. Yan po. Yan. Ito po mga kananay. Tingnan ko yan dyan. Yung gulo ko dyan lang muna, Faith ha. Dalawa po kami mga kananay ni Faith dito nagpunta. Yan. Kagubatan na dito ang area. Kagubatan na. Tingnan ko po kung kamusta ang bakod dyan. Dyan lang ikaw, Faith. Dyan lang. Faith, dyan ka lang. Dito ako, Delma. Masukal na, aroy. Parang wala na yatang wala nang bakod. Aroy. Nasira na ang bakod mga kananay. Sira na talaga. Yun. Yan po mga kananay, ang taas na ng mga kahoy dito oh. Yun. Talagang na talaga ang kahoy. Iba na talaga mga kananay kung wala nag-aasikaso. Sirang-sira na ang ng lupa. Hindi katulad yun on dito mga kananay na pa dito ang buri tawag sa iba. Yun po ay malaki na. Yun. Ito po mga kananay ang area yung nasakop ng area ng lupa ni Brother Ed na linisan na po. Yan. Ito pong mangga na ito dati po yung umalis ako dito ay maliit pa ito. Mababa po pero ngayon po ay nagabulaklak na. Yan yung mangga Indian Mingo po ito. Yan. Saka po itong
ano, itong niyog na dwarf ay mababa lang po ito noon. Pero ngayon mataas na. Pero halos nagapamulaklak na, wala rin bunga. Gawa siguro ng masukal, pero ngayon siguro magabunga na ito. Dahil nahalinisan na po. Yan. Mga kananay, tikman namin ni Pet ang tubo dito sa area ba? Matamis na siguro ito. Nagliit lang ang katawan dahil sa kapabayaan. Walang nag-aasikaso. Kaya ang tanim pala mga kananay, kung kahit anong ganda ng tanim kung pinabayaan mo, wala din mangyari. Yan. Tamis na siguro. Yan. Tikman natin, Pet. Sobra katamis. Mm. Mm. Pet. Yan. Pito. Yan. Mga kanay na naka tikim ulit ng ano, ng tubo dito sa tinanim ko nung ilang taon. Ilang taon na siguro ako hindi naka ano dito dahil 2000 parang napunta ako nung kay brother Eddie 2024. Parang pa 3 years na. Dito na po ako sa bahay ko dito sa baba. Yan o, malalim ang tubig ng dagat. Yan. Ito po mga kanana yung aking sitwasyon ng aking bahay dito sa baba. Yan. Wala nang kasaysayan. Wala nang talagang pa ano na lang talaga. Ito po ang kalagayan ng aming ano. Yan. Wala nang kasaysayan yung bahay ko dito. Yan. Yan po. Mga kananay. Puntahan ko po to sa likod. Mga kananay, ang aso dito sa bahay. Ka-cute nitong isa. Yan. Yun oh. Puchuy. Oh, puchuy. Aroy. Kawawa naman kayo. Kayo lang dito. Ay, naku. Yan. Ikaw ang magalikan sa kay Tabudi. Yan. Parang kay Tabudi ka na. Pag lumaki ka, Tabudi igid ang kamukha mo. Ayun. Yun po. Talagang na talaga itong bahay namin. Yan po mga kananay. Kahit wala ako dito, pero yung avocado namin ay nagbunga. Yun. Marami siyang bunga, mga kananay. Oh. Yan. Malalaki na siya. Pero ang ilalim po mga kananay, wala nang kasaysayan. Ang mga yero ay nagtumbahan na. Yun. Mga kananay, ang hindi ko malimutan dito na ano dito sa aming CR dito sa baba ay walang tigil ang tubig. Hindi nagtigil ang tubig dito dahil pag nagtigil po mga kananay, pag sinarhan po ay magaputok yung hose sa lakas ng tubig. Ito po ang hindi ko malimutan mga kananay sa dito sa baba namin bahay. Yan po, ito ang CR namin. Yan. Parang ito na. Ito. Kaya
andun sana, nakapanghinayang din sana mga kananay ang aking bahay dito, kaso lang po ay po, malayo sa kwan, paakyat pa sa tubig, mahina na pati ako lumakad. Yung ang aming bahay, yan, talagang wala na talagang ano, yun, ang dito sa may ano namin, sa may napaliguan na yung ang bubong ay butas-butas na. Yan po, oh. Ito po yung aming tub noon na paliguan namin mag-asawa noon na istaka ng tubig. Yan, kaso lang, oh, kahit dito mga kananay hindi mapigilan ang tubig, oh, malakas ang tubig talaga. Yan, kaya wala nang kasaysayan yung kanyang ano ay bitak-bitak na, oh. Hintayin na lang po maghiba. Yun, ang gawa ng asawa ko na parang ano namin, oh, paliguan sa taas, yung shower. Yun, yun ang hindi ko kalimutan dito mga kananay, sa tubig talaga, sagana kami dito sa tubig sa baba po. Ang kitchen namin dito sa baba, oh. Yan, ang bubong ay butas-butas na po mga kananay, oh. Yan, yan. Ito po ang kahit yung aming mga bangka ng unang panahon, oh, ito na marupok na, balik na. Yun, hintay na lang na ano, pwede nang kahuyin. Yan, ang bahay ni Milin at ni Eric nung una ay napabayaan na rin, gawa ng doon na kami lahat sa taas. Hinayangan ko dito mga kanana yung aking tistisan. You know, ang kanyang talim ay kalawangin na. Yun, ito po mga kananay ay gamit pa ito ng asawa ko nung siya ay namatay. Ito po yang kung ito mga kananay, yung di crudo. Yan, ito po ang gamit pang tistis yan ng kahoy. Yan, ito po ang sa likod ng bahay namin. Ito po mga kananay ang aking avocado na galing pa itong Iloilo na lahi, oh. Daming bunga. Yan, yun. Yan po mga kananay, yung dito pa ako, yan po ang aking kwarto. Yan, sa baba. Ito ang kalakihan sa mga anak ko itong dati. Yun, nang sila'y nakipag-asawa na, yun, wala nang katao-tao, may walay na dito. Pero sa totoo lang mga kananay, hindi ko malimutan dito sa aming bahay na area ang tubig. Sagana kami dito sa tubig. Kaya talagang ang panahon ay nagbabago. Ang buhay mo ay nagbabago. Dito ko naranasan mga kananay ang lahat ng hirap nung ako'y byuda na dito sa bahay na ito. Ang hindi makayanan ng isang byuda, isang babae na trabaho ay kinaya ko po. Mabuhay lang kami ng aking mga anak na 6. Yun po mga kananay, ang Indian Minggo ay nagapamulaklak na rin. Yan, ang buhay pala ng isang tao mga kananay ay hindi mo sure na sa likod ng aking kahirapan ng unang panahon ay yung ang hirap na daanan ko ay parang hindi na ako makasurvive. Pero purihin ang Diyos mga kananay, dahil kung saan na nung bata pa ako ay grabing hirap ang nadaanan ko, pero ngayon po mga kananay ay ano na, awa ng Diyos ay nakahinga-hinga na rin. Pero dito ang parang remembrance ko dito mga kananay sa aking bahay na ito ay ang hirap na daanan ko at ang sakripisyo ko dito ng kami na lang ng aking mga anak. Pero piruhin ang Diyos na ang Diyos ay hindi nagpababaya. Kung iasa mo lahat, magtiwala ka lang sa Kanya. Yan po, talaga naman wala nang kasaysayan ang bahay namin dito. Ipaayos ko rin sana ito mga kananay, kaso lang ay yun nga, ang ano, ang dagat ay mabuti sana kung may ano dyan, oh, may yung pinakaharang na yung pinakapader, yun,
Kaya ng mga kanamin mga kananay. Ito po mga kananay ang aming kalooban ng bahay. Yan. Yang ano na yan, yung larawan na yan ay yan po si Miss Hayahe at saka si Brother Ed. Ito pa ang aming relo. Yan po sila. Hindi ko pa nakuha yung aking mga kwadro dito na ano, dalawang anak ko na nag-graduate sa kolehiyo. Si Miss Hayahay at si Brother Ed yan. Yan po ang aming kalooban. Yan. Medyo ano na. Ito po ang harap mga kananay ng aking bahay. Yan po. Sobrang kalawang na po ang bubong. Yan. Butas-butas na ang mga ano, ang nakabara na dito, magabara na dito mga kananay sa huling panahon yung aking mga nagawang mga motor sa aking pamilya. Yan. Chuy. Saan na yun? Umalis na? Karating ko lang dito mga kananay sa taas. Sa aking bagong tinitirahan. Yan po mga kananay. Yan. Ito po yung aking pinagawang tirahan ko. Yung maliit na bahay-bahayan. Yan po. Yan po mga kananay ang aking bahay-bahayan. Yan. Yan po ang labas ng aking bahay. Yan. Ito po. Pasukin ko po itong bahay ko para makita ninyo kung ano ang sa loob. Ito po ang aking kitchen. Sa labas kitang-kita. Kitang-kita po mga kananay. Ito po ay gawa sa steel matting. Yan. 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 At ako'y papasok na sa aking munting tirahan. Yan po ang kananay. Yan ang aking bahay-bahayan. Yan po. Ito po ang aking munting kaunting mga paninda na panggamit ng aking mga pamilya, aking mga anak. Yan. Ito lang po. Yan. Para hindi na po magpunta sa loob. At ito po ang aking kalooban ng aking natulugan. Yan po mga kananay. Yan. Ito. Yan po. Ang aking munting bahay. Yan po mga kananay. Yan. Ito po ang ginalagyan ko po ito ng yung aming internet para makakunik kami sa lahat ng aming pagbibideo. Maganda kung may internet yun. Yan po ang aking munting bahay mga kananay. Yan. Alam mo mga kananay, itong aking, yun po mga kananay, ang aking bagong tirahan dito sa bahay. Yan. At saka mga kananay, hindi, alamin niyo ang itong bahay na ito sa yung pinagawa akong maliit na tirahan ay ito po ay binigay na pinansyal sa akin ng isang viewers na tumulong sa aming buong pamilya. At salamat po sa financial support na binigay sa akin ni Nanay Mia nung panahon ng nung ilang buwan na nakaraan. At napasalamatan ko una po si Nanay Mia, na salamat po kay Nanay Mia at kay tatay na nagbigay sa akin ng financial support, na yung pira na yun mga kananay ay hindi ko po yung ginastos. Yung iba po ay tinulong ko sa ibang mga anak ko, pero yung ibang natira ay tinago ko po yun. At saka ito po ang pinaka katas or sa ito po ang kalalabasan ng pira na bigay mo Nanay Mia sa akin at tatay. Yun po ang ano ang aking pinagawang bahay-bahayan. Yan po mga kananay. At hindi ko malimutan si Nanay Mia, na kung siya man po ay nagapanood pa rin sa aking channel, ito po ang pinaghirapan kung ang imong tinulong sa akin na financial support na binigay mo sa akin nung panahon na nagpadala ka sa akin ng sunod sa, hindi lang sa akin po mga kananay, sa aking buong pamilya, sa aking lahat ng mga anak. At ito po ang remembrance ko sa iyo, Nanay Mia, tatay, sa itong bahay na pinagawa ko.
pinagawa ko sa para ako may sariling bahay. Yan po mga kananay. Kaya ito, napasalamatan ko sa Diyos na kinilos ng puso yung mga viewers ko mga kananay, na kahit paano ay masaya po ako ngayon dito sa area na ito sa taas, na naging may sarili na akong bahay at hindi po nasayang yung binigay sa akin na Naimia. Lahat po ay na suporta sa akin, at ito po, tuwang-tuwa po ako mga kananay, dahil yung bahay ko dito ay talagang kontento na ako sa bahay na ito kahit maliit lang. Salamat sa iyong support at lahat ng mga kananay ko na nag-support sa akin, at kahit hindi yung nabigay, yung mga nagpanood sa akin ay malaki ng tulong sa akin ng mga viewers, subscriber at followers. At ngayon po, hindi na po ako magtagal, ay hanggang dito na lang po yung aking masayang pag-ikot ng aking unang bahay doon sa baba, at ang aking pangalawang bahay dito sa taas. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na nagsuporta sa akin. Salamat po sa inyong walang sawang pagpanood, at shout out po sa lahat sa inyo. Nanay Mia, hindi ko ikaw malimutan. Salamat sa iyong tulong sa aking pamilya, at lalong-lalo sa akin po na malaki din ang naiambag o na suporta mo sa akin na may souvenir akong bahay. Hanggang dito na lang po mga kananay, ang masaya kong ang aking masayang kwento sa inyo. Thanks and subscribe po sa aking channel.